Pero itong mga grades ni Maria ito ay pinaghirapan niya. Kasi sila talaga ang nagbabasa. Ayan na, dito na naman tayo mga amigo sa isang eksena. So, sinta. Para makita ka. Ayan. Opo. Good morning po. I-explain ko po muna. Nandito po tayo ngayon. Ang tawag sa ginagawa natin? Parent-teacher conference. Parent-teacher conference. Ayan. Distribution of card. At saka distribution of card. Ayan po, malalaman na po natin kung ano po ang masasabi ni Mama Aisa kay Alima at ano po ang grades ni Alima. So excited po ako malaman, pero tingnan natin ano ba talaga sino ba sa kanila ang mataas. Pagkukumpara. Magagalit ka naman sa akin pag kinukumpara ko lahat. Ayan po, sige po. Makikinig lang po kami. Tapos ang gagawin ko po is pagkatapos ng video, tsaka ko na lang explain sa kanya. Para po dire-diretso tayo. Okay. Ayan. General observation ng teacher. She is good in singing and dancing. Okay. She loves coloring in her in time. Then she's good in mathematics. Magaling sa math. Magaling sa math, magaling kumanta, magaling sumaya. Oo. Ayan lang. She has difficulty in language. Language talaga. Barrier talaga. Oo. Kasi nga, dalawang language na ang inaaral. Inaaral na. Sabay kasi. Oo. Kaya yun. Pero itong mga grades ni Maria ito ay pinaghirapan niya. Kasi sila talaga ang nagbabasa ng exam. Okay. Kumbaga, unlike nung grade 1 na inisa-isa. Ito talagang yung kay Maria, talagang siya nagbabasa. At sila yung umiintindi. Sila umiintindi. Walang ano yun? Wala. Ganun. Ibig sabihin pala, halimbawa may instruction, hindi mo ituturo. Kung paano hindi niya alam, mag-give kami ng example. Example? Ganun. Talagang yung grades ito pinaghirapan. Pinaghirapan niya to. Tapos sila na talaga umiintindi. Ayan. Ito sa mother tongue. So, may na po natin pakikita. Tapos po, yun na po yun. Tapos na agad tayo? Oo. Then, recommendation. Recommendation. Practice speaking English in Filipino at home. Mag-practice doon ng English tsaka Tagalog. Tagalog sa bahay. Kasi mas maganda yung nagsasalita siya lagi. Yung ituturo na ito. Hindi po ang recommendation ng ibang teachers sa talagang pag-aralan talaga mabuti. Kasi limited siya sa pakikipag-usap sa kaklase. Kaya limited siya. Ibig sabihin po sa loob ng klase, tahimik lang siya o nakikipaglaro naman o paano? Tahimik. Tahimik lang siya. Hindi siya nakikipaglaro? Hindi masyado. Hindi ka kaya ng ibang kapatid niya. Hindi ka tulad ni Sophie. Pupunta si Sophie, tapos yung mga ibang kapatid niya nakikipaglaro. Oo, siya tahimik lang. Iniisip ko pa naman si Alima, makipaglaro. Tahimik lang siya sa room. Tahimik siya. Tapos, teacher lang pinakausap niya. Teacher lang? Unlike si Sophie kasi din. Si Sophie, pumupunta dito. Tapos nakikipag-usap sa mga kaklase ni Alima. Ay, nakikipag-usap. Tsaka sa Masawat, si Alima ay kung sasagutin ka lang niya kung kailan niya gusto. Parang ano yung susuplada? Hindi ko sure kung magsusuplada yun or hindi ko masasabi. Pero yun. Or baka siguro Siya independent. Independent. Independent siya. Ito yung mga ginagawa niya ng mag-iisa. Mag-iisa? Hindi siya nagsisip ng help. Ng help sa iba. Iba naman din pala sa mga kapatid niya. Mga kapatid naman niya, laging nakikipag-usap sa kaklase. Tapos bukod doon, yung kapag kakailangan ng tulong, nangingi sa mga kaklase ng tulong. Ibang mga anak niya. Ang pagkakaiba, kakaiba talaga si Alima, si Maria. Napanood ko yung vlog mo. Ay naman ka? Diba? Nung tinatanong siya, hindi siya nagsasalita. Diba si Sophie pa? Ganun siya. Yung sa may pumunta kami sa may bukid. Marami ding nakapansin noon yung sinasabing kinakausap po si Alima. Ibig sabihin, pagka kinausap mo siya, pag gusto niya sumagot, tsaka lang siya sasagot. Hindi ko alam kung mahihain hindi, siya or Ma'am Aisa, ang ko dyan, ganito yun. Mahihain. Kasi ilang beses ko na naobserbahan yan
pero may time naman na okay siya. Pero may time na pagka tinanong mo siya, hindi siya kikibo. Pagka inulit-ulit mo sa kanya, o ano, meron ka bang naiintindihan mo yan ko, o ano, sasagot naman. Yun nga, gano'n. Pagka inulit-ulit mo, pero pagka one time na tinanong mo, minsan hindi talaga siya sasagot. Kaya yun ang napansin ko sa Gusto niya kanya. ng princess kasi. Gano'n. Napipray siya. Gusto niya na napipray siya. Ayun. Yun lang Yun lang naman. naman. Mag-practice. Practice sa bahay. Pero naiintindihan niya yung mga lesson. Naiintindihan naman yung lesson? Yes, naiintindihan niya yung mga lesson. Yung pagsasalita na lang. Yun na lang. Oo. Pero kung... paano po pagka, halimbawa, may exam, halimbawa, may exam po, hindi, syempre, may tanong doon. Tina-translate. Ta-translate mo. Yung mahirap na mga ano, tina-translate. Ta-translate mo. Oo, tina-translate. Sa mga ano naman po, halimbawa, pagdating naman po sa labas, wala po ngayon napapansin sa kanya. Like, paglaro naman o dito? Dito. Dito? Hindi naman siya lumalabas. Yun naman labas. Dito sa loob, nagsusulat siya sa board. Gusto na yata maging teacher. Nagsusulat sa board naman? Yes. Nagsusulat naman siya sa board. Tapos, paborito niya yung math. Math talaga. Nagagawa siya ng isusolve niya. Ganun naman. Ganun naman. Nagawa siya ng sinusolve niya, tapos sa spelling, magsusulat siya. Yun naman. Yun naman. Oo. Okay. So, ayun, may iksi lang kasi Tapos natin. Kahapon, kami, nag-playground. Nagpag-socialize naman. Siguro, may time lang na gusto niyang mag-iisa. Sabi mo, napaka-independent. No? Oo, Hindi nang napansin ng mga tao eh. Ganun daw si Alima. Tapos, kunwari, nakabukas yung door, sasara niya. May kusa. Tapos kapag may mga kalat, pupulutin niya. Hindi mo nakikipag-away? Hindi. Hindi naman nakikipag-away. Yan lang naman. So, ayun po mga amigo. Tapos na. Tapos na tayo agad. Tapos na yun. O yun na, mabilis lang tayo kay Ma'am Aisa, kay Alima. Pero, sasabihin ko po sa inyo yung about po sa grades ni Alima. Actually, hindi po nakikita. Grabe! Totoo ba to? Oo. Pinaghirapan niyo to? Yes. Iba-iba teacher nito? Yes, iba-iba. Si Totoo? Ma'am, iba-iba yan. Lima silang teacher. Bakit ang tataas? Advisor. Oo. Wala. Nakita ko nga din yung grade. Oo, kasi kukumpara sa mga kapatid niya, wala sina... hindi ko na-expect, totoo lang, Ma'am Aisa, hindi ko na-expect na ganito yung grades ni Alima. Hindi ko na-expect. Kasi kanina pa, nung nasa may mga kapatid niya, tinitingnan ko, okay lang, napasada naman, parang ganyan. Mataas naman, okay naman, ganyan. Pero sabi ni Ma'am Aisa, pinaghirapan daw. Kasi hindi lang isang teacher no? Kumbaga iba-ibang teacher. Iba-iba yan. Iba-ibang teacher, so ibig Kasi sabihin... ako lang ang advisor. Ang advisor po, ang tinuturo niyo po ay? English, mother tongue, and math. Oo, English, mother tongue, at saka math. Si Ma'am siya, Filipino. Tapos si Ma'am Oo. Sino po sa MAPE nila? MAPE, si Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa. Walang problema dyan kasi magaling siya mag-perform. Magaling siya mag-perform. Oo, Ayun. Kasi siya magaling mag-perform. Kasi tingnan niyo po mga amigo ang grades po ni Maria del Carmen sa MAPE po ay sa MAPE 91, sa music 91, sa arts 90, sa physical education 91, sa health 91. Tapos sa edukasyon sa pagpapakatao, ano ba ang edukasyon pagkatao parang GMRs gano'n? Values 85 naman. Tapos sa robotics 89. Ba't may gano'n? Kasi hindi kasama. Hindi kasama? Oo, special offer lang siya. Elective. Ang ibig sabihin po, yung robotics, hindi siya kasama sa mismong curriculum? Sa computation lang. Hindi kasama sa computation ng grades? Pero 89 siya sa robotics at sa computer. Tapos ito pa magugulat kay mga amigo kasi sa Araling Panlipunan, sino po teacher niya sa Araling Panlipunan? Si Ma'am Vanessa din. Ang grades po niya 89. Tagalog yun Tapos sa science po mga amigo, ang teacher niya si Ma'am Leila. Ang grades po ni Alima ay 88. Tapos ito na po sa English po mga amigo, although merong language barrier, 83 po ang grades niya. Tapos sa mother tongue po at sa Pilipino, sa mother tongue po 83. Ano pinagkaiba ng mother tongue Filipino? Same. Kaya lang
Okay, Ang Filipino. Filipino, more on siya sa grammar. More on siya sa grammar. Ganun pala. Kasi inisip ko, maano pa kami ng mother tongue. Spelling kasi yan. Spelling sa Kaya, may sa mother tongue spelling daw. Tapos, reading ng stories, then with comprehension. Kaya mahirap siya talaga. Mahirap yun. Mahirap. Kasi siya reading ka ng story. Kahit yung mga classmate niya. Hindi naman ganun. Nahihirapan din. Reading ng story, then comprehension. Kasi yun ang kulang sa Pilipino. Oo. Sa mga Pilipino. Kaya hiniwalay siya. Na kulang kasi tayo sa pag binasa, naiintindihan ba? Kailangan naiintindihan na pag-practice. 83 po siya sa mother tongue, tapos po sa may Pilipino 82. Tapos mga amigo, ito po, sa English 83 siya. Sino teacher sa English kayo po, ano? Tapos sa math po mga amigo, sobrang taas niya para sa akin. Ako, outstanding na siya. 91 po yung grades niya. So, all in all, kapag ikinumpara po ito sa mga kapatid niya, si Alima talaga yung pinakamataas. Ewan natin kay Sophie. Kasi si Sophie naman bata eh. Oo. Hindi Ano ba? Ayos din kay Sophie. Ayos din kay Sophie? Kasi check Nakita mo? Hindi ako, oo. Nakita mo yung Sophie, so abangan po natin yung video about kay Sophie. At kasi ang ini-expect ko talaga sa totoo lang, Teacher Aiza, si Alima talaga yung mataas para yung nakikita ko. Pero yung si Bibian, yung panganay, tingin ko din na mataas din, pero hindi. Parang si Amir, Bibian, tsaka si Misba, parang halos ganyan sila. Bago di Anong problema nila doon? Ang problema kasi, mother tongue. Mother tongue tsaka Filipino. Kasi yun. Ang grades nila sa mother tongue tsaka sa Filipino, 79, 76, gano'n. Talaga mahirap pala yun. Mahirap. Mahirap siya. Mahirap talaga. Kasi even Tagalog nga, kailangan magbasa sila ng mga stories na naiintindihan nila yun. Pero umabot si Alima sa 83 tsaka 82, mataas. May spelling pa yung mga yun. May spelling, Kasi, na-try mo din kasi pabasahin si Alima, Ma'am Aiza. Ganito Ito napasin ko kay Alima nang nagbasa. Pinagbasa ko siya, tapos sabi niya sa akin, ganito. Pinagbasa ko siya ng Pilipino, ng Tagalog, tapos nabasa niya. Tapos pagka tinuturuan ko, minsan may mga mali, may mga sablay, ang tanong niya agad sa akin, ano ibig sabihin? Yun yung napansin ko sa kanya, na gusto niyang malaman kung ano yung binabasa niya. Unlike sa mga kapatid niya na itatranslate niya, papatranslate niya, may translator kasi sila translate agad nila. Si Alima, magtatanong. Yun ang napansin ko sa kanya kasi ilang beses ko siya pinababasa Nababasa naman niya, kaya lang minsan nagkakamali siya yung mga nang, yung mga ganyan. Oo, yung sa kanila, iba kasi sa kanila Yun nga, kailangan ipaintindi. Paintindi, Tapos, siya yung bata na gusto mataas lagi ng grades niya. Yun ang napansin ko sa kanya. Parang, like sa mga exam. Sa math, walang problema. Sa math. Oo, mabilis siyang gumawa. Pero Ma'am Aiza, anong mataas na percentage na ibinibigay? Exam o performance task. Performance task, ibig sabihin kung paano sila ginagawa nila sa room, gano'n? Hindi. Hindi yun sa written task kasi yung mga bababa quizzes. lang percentage. 30. Oo, 30. Yung performance. Depende yun sa subject. Performance. Sa performance yung active participation oral. Yun nga. Kasi, reading. Ma'am Aiza, nakita ko kasi sa may exam ni Alima, hindi naman, okay naman. Kaya lang, mas mataas pa rin yung exam. Nakita ko mas mataas yung exam ng ibang kapatid niya. Pero yun pala, mas mataas kasi yung performance task. Yes, kasi 50. Kasi nagbabasa siya. Nagbabasa. Ang problema nga lang yung sa written task, yung pag-intindi. Mag-intindi. Oo, marami silang binabasa natin mga stories. Ganon. Hindi ka mag-base sa exam kasi ang exam 20 lang. 20 lang ang exam, kaya pala. Dati kasi nung nag-aaral kami, parang exam ang mataas sila na pag periodical test. Oo, nakapag bumagsak ka dun, bagsak ka talaga, Ngayon talaga yung kumbaga na bago na palang ng DepEd, iba na.
So ayun ba mga amigo, ano ko, ang saya naman po at nakita natin yung Gracie Alima, sobrang taas po para sa akin ito. Kasi nung ako po nag-aaral ako, naku Ma'am Aisa, sabi ko nga po, ginagalit ako ng nanay ko, sabi mag-aral kang mabuti. Oo, hindi kasi ako nag-aaral mabuti ng bata. Nung bata ako nag-aaral. Pero nung high school na ako, saka na lang ako nag-aral. Hindi ako matalino pero matyaga ako. Iba din yung maabilidad. Ay, may maabilidad. Oo, yun, tabi-tabi yung maabilidad daw, sabi ni Ma'am Aisa. Dahil po dyan ay magpapapizza po ako kay Chessels. Thank you so much po mga amigo at nakita niyo po yung nalaman niyo po kung anong grades ni Alima.